Umaga, tutuloy natin yung naputol yung ating kasi may mapaganda pang kasunod yun eh. Yeah. Yung namatay na makasalanan, na mayaman, Yeah. na napunta doon sa daigdig ng patay. Yung isa naman, namatay rin, yung mahirap, si Lazaro. Yeah. At siya'y napunta doon sa tinatawag nating Abraham's bosom or doon sa langit o kung ano man yung tawag niyo doon. Dudugtungan natin yun ngayon kasi mas maganda yung dulo nun. Kung saan ang Panginoon ay muling babalik dito sa lupa. Yeah. Okay. Ibalik natin yung ating pagsasalarawan. Yung dalawang tao na mayaman at saka yung isang mahirap. Joji, halika. Sino ba yung ating dalawa? Dali niyo upuan niyo. Yeah. Okay. Ang isang mayaman. Yes. Dito ka sa kabila. Ikaw yung mahirap, ano? Ito yung mayaman. Ikaw si Lazaro. Diba? Ikaw si Lazaro lang. Parang ikaw yung espiritong gala, hindi ba ikaw? Hindi si Lazaro. Okay. Kailangan ko yung tigalawa, yung kanyang espiritu at kaluluwa. Volunteer na. Ito, dali ka. Apat. Ayan. O, doon naman sa langit. O, huwag ka nang umalis dyan. Dyan sa langit, nandyan ang espiritu ng Diyos. Ikaw, dyan ka na sa langit. Ikaw ang espiritu ng Diyos. At nandyan din naman Kristo, lumakyat sa langit nung namatay. O, dito nga rin. Ay, si, dito nga, ikaw ang Panginoon na muling nabuhay, lumakyat sa langit. Okay. Mabilisan na lang to kasi yung karugtong nito ang mahalaga. Nung nakaraang linggo naman binasa na natin lahat ng verses nito Yeah. Naway, lubos kayong gawing mabuti ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagparito ang inyong katawang kaluluwa, ang inyong katawang espiritu. Okay, itong katawan, Yeah. espiritu, may kaluluwa, at sabi doon ay namatay ang mayaman, At inilibing. inilibing ang kanyang katawan sa libingan, ha? Libing, diyan ka sa libingan, may cross ka dyan, araw ng patay. Yun namang kanyang katawan, ha? Yung kanyang espiritu at kaluluwa ay pumunta sa daigdig ng mga patay. Yan, dito kayo, daigdig ng patay or kung ano man, purgatorio man ang tawag nyo dyan. Okay? Ito namang si Lazaro ay namatay rin. Kahit mahirap, kahit na mayaman, mamamatay. O yung si kuya nga patay na si kuya, buhay pa. Buhay pa nasa na-stroke, nasa naroon. Ayun. Example natin, lahat ng tao, kahit si kuya ay mahirap o mayaman, o kahit tayo rito, pwede tayong anytime mamatay. Yeah. Walang nakakaalam kailan tayo mamamatay. Dahil yung dalawang bagay, lagi ko sinasabi sa inyo, dalawang bagay, yung pagparito ni Kristo, mamaya babasahin natin, kailan yan darating? Yeah. Ano mangyayari pag si Kristo ay dumating na? Kaya ito mas mahalaga kasi ang ating sineselebrate araw ng mga buhay. Kasi ang unang-unang nabuhay ay si Kristo after 3 days na siya ay mamatay, pinako sa krus, tinubos ang ating mga kasalanan, siya ay muling nabuhay at siya ay umakyat sa langit. Yes. Kaya andito si Kristo, yung kanyang katawang pisikal na ginawang glorified, ang tawag doon, katawang hindi na mamamatay, muling binuhay, nandun doon siya sa langit. Ito ng Diyos. Walang anyo ang Diyos sa Espiritu. Nilagyan lang natin siya para at least alam natin sino na sa langit. Ang Espiritu ang Diyos mismo at si Kristo. Namatay rin ang mahirap. Yeah. Namatay siyempre yung katawan, doon pa rin sa libingan. Yeah. At ang kanyang kaluluwa at espiritu'y dinala ng mga anghel. Yun ang sabi doon sa verse natin Dinala sa piling ni Abraham. Dinala sa piling ni Abraham. Dito ka. Abraham, halika, nandito ka rin sa langit At si Abraham ay sumampalataya, sabi doon sa verse natin At siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Righteous. Ito yung dalawa. Naniwala. Dito rin kayo sa piling ni Abraham. Sa langit din. Piling ni Abraham Nasaan ngayon si Abraham? Sa langit. Yeah. Nung namatay ang mayaman, sabi ron sa binasa natin noong nakaraang linggo, hindi ko na babalikan kasi mas mahalaga tong verse ngayong bubuksan natin. Nabasa na naman natin yun Siya ay sumigaw. Pero hindi yung katawan ng binabanggit Amang Abraham! Nakita niya, nakita ng, teka,
daigdig ng patay, ng kaluluwa, daigdig ng patat, kaluluwa at espiritu ng mayaman. Yeah. Okay? Yun namang kaluluwa at espiritu ng mahirap, sabi ron sa verse natin, siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Okay, may verse na dyan na hindi ka tang-isip to ha. Kasi ang preaching o ang teaching, kapag ang nagtuturo ay preacher or teacher, ang itinuturo niyan galing sa Bible. Hindi ka tang-isip. Yeah. Na marami tayong magagaling magsalita, pero ang tawag doon, yung mga tawag doon, bro, yung Public mga speaker. speak, ano na? Public speaker. Public speaker, nag-i-encourage lang yun ng mga tao. Oy, huwag kayong mawalan ng loob. Kasi may pag-asa pa naman bukas. Yung public, iba yung preacher. Ang preacher, yung tagapagturo, o yung nagsasalita o nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos, ang itinuturo niyan tungkol galing sa salita ng Diyos. Galing sa gospel. Yes. Galing sa salita ng Diyos to, galing sa Bible. Okay. Ayun na, namatay na. Ano? Nandun na, duduktungan na natin ngayon yan. Anong mangyayari? Ito ang pinakamahalaga. Kasi ang sinaselebrate natin ngayon, araw na mga buhay. Ayan si brother. Welcome, brother. Marami tayong bisita, oh. Yung isa, sana makarecover si kuya, no? Nasa PGH. Pupuntahan nga ni Rod mamaya yun, eh. Dadalhan natin ng konting tulong. Ano? Ay ka, by the way pala. Hindi ko na mapakita sa inyo yung picture. Doon sa Cebu, yung mga nadilubyo. Yeah. Rod, marami tayong tulungan, di ba? Yung mga, ang bahay ay hindi nabasa lang, kundi Wasaw. ang nagiba. Yung mga gamit nila naanod. Yes. So marami tayong tinulungan doon. May 3,000, may 4,000, may 5,000, may mga kakilala tayo doong mga magagawa ng Diyos. Inalam natin, baka meron ka diyang kahit hindi mo miyembro Yeah. na nasira ang bahay. No? So yun yung, ano kasi yung picture, maraming picture. Hindi tayo nagbibigay na para tayo, mabubudol tayo, hindi. Ginagawa natin yung utos ni Kristo na mahalin natin ang ating kapwa. Kahit hindi natin kapwa, mananampalataya, minamahal natin, basta kailangan ng tulong. No? Hindi yung, oy brother, ako'y born again. Hindi yun. Ang kailangan na, kaya sabi ko sa inyo, yung ating binibigay dyan sa maliit na box na yan, kahit piso lang yan. Pupunta yan sa nangangailangan. Pagbalik ni Kristo, sasabihin sa iyo ni Kristo, ako yung iyong binigyan ng damit. Ako yung iyong binigyan ng pagkain. Bakit? Kasi binibili niya ng pagkain, ng damit. Lahat ng mga nadidilubyo na kayang tulungan yan, tutulungan yan. Every time na tayo makakabalita ng mga nadidilubyong tao dyan sa Cavite City, nasunugan, ubos ang bahay, pupuntahan natin yan. Bigyan natin ng kahit paanong tulong mula sa puso dahil sa utos sa atin ni Kristo. Amen? Yes. Okay, buksan natin ang Bible natin. Ito nyo yung Bible ko, walang formula yan, puro verse lang yan. Yan ang araw-araw kong binabasa sa Bible. Yan ang pagkain mainit na tinapay na tinatawag ko. Wala yung formula. Lahat lang galing sa Bible yan. Kaya kung yung doktrina nyo nasasagasaan, pasensya na kayo, dito tayo sa Bible. Alright? Okay. Tingnan natin ang unang Thessalonica 4:13 to 18 muna. Kaya sa pakibasa mo nga. Unang Thessalonica 4:13 to 18. Yeah. Okay. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Hold, kaya sa mga kapatid, sabi niya Apostol Pablo, gusto kong malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na sumasampalataya kay Kristo. Tama ba yun? Tuloy mo nga. Yeah. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Upang hindi tayo magdalamhati na katulad ng mga taong walang pag-asa. Ibig sabihin, hindi nila alam kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa isang taong namatay na. Kaya itong ating pinag-uusapan, ang tawag dito, galing ito sa mabuting balita ni Kristo sa Word of God, galing yung ating pinag-uusapan. Para malaman natin, anong mangyayari pagkatao namatay na. Okay, sige, tuloy. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, sino naniniwala raw? Taas ang kamay.
Okay? At siya yung umakyat sa langit. Okay? Andyan nga yung katawan ni Jesus, umakyat sa langit. Itong lugar na ito, langit ha. Langit yan. Langit. Wala na yan dito sa lupa. Yung lugar na yan, lahat na tinitingnan natin, wala na yan sa lupa. Ang nasa lupa na lang tayong mga nabubuhay pa na naririto ngayon. Ano papabasa natin mamaya-maya lang? Yeah. Okay, tuloy ka, Jose. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Naniniwala din tayong ang lahat ng mga namatay Sumasampalataya. na sumasampalataya kay Jesus ay muling bubuhayin. Bakit? Upang isama kay Jesus. Kailan yan? Ayan yan. Yan ang ating titingnan ngayon sa Bible. Yeah. Kailan yun mangyayari? Okay, sa mga oras na to, kung ikaw patay na, marami na akong kilalang kapwa ko mananampalataya na namatay na eh. Yes. Andun sila sa langit. Amen. Hindi ko sila makita kasi buhay pa ako pero pag namatay ako, Yeah. or ikaw namatay na meron kang isang kilalang tunay na mananampalataya ni Kristo, pagpunta mo doon sa daigdig ng patay, katulad nung mayaman, makikita mo siya nandun sa langit. 100% kahit hindi ka maniwala. Kasi yung mayaman, sabi niya rito kay Abraham nung siya namatay na, hindi yung pisikal na nagsasalita ha. Sabi ng kaluluwa ng mayaman, Amang Abraham, papuntahin mo po rito si Lazaro at isausaw ang kanyang daliri sa aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. May apoy! Doon sa lugar na kung saan napunta yung mayaman, anong sagot ni Abraham? Andoon ang mga isinulat ni Moses at ng mga propeta. Ayan nga, kasi wala pa yung New Testament ng panahon na yon. Yeah. Ngayon, kung ikaw ay mamamatay at pupunta ka rito, ang sasabihin sa iyo, kung ang kausap mo ang Panginoon, sasabihin sa iyo ng Panginoon, nandoon yung New Testament, yung sinulat ng mga propeta at yung sinulat ng mga Yeah. lingkod ko. Nandoon ang mga mangangaral. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Baka kung mamatay ka, sabihin pa sa iyo, kung gusto mo pang bumalik, sasabihin sa iyo ng Panginoon, nandoon si Brother Roland, nandoon si Pastor Jose. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Yeah. Kung ikaw ay babalik doon sa lupa, hindi rin kahit kahit sila pumunta ka ron at ikaw ay mabuhay at ikaw ay magsalita sa kanila, hindi pa rin sila maniniwala sa iyo. Yeah. Ang kailangan lang nilang paniwalaan ay ang salita ng Diyos para sila mapapunta rito. Sila ay magsisi, tumanggap kay Kristo, at sila ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Okay, hanggang ano na yan, so right? 14:50 na babasahin ko. Sige, hanggang 18. Yeah, ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa. Hold. Yeah. Sino nagtuturo? Si Kristo. Ah? Yeah, katuruan Si ng Apostol Pablo ang nagsasabi. Ang nagsabi niya kay Apostol Pablo ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Sa Mateo, makikita mo rin yan doon. Yeah. Tinuturo ni Kristo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Okay, tuloy mo pa kayo sa Tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon. Hold. Ang kausap ni Apostol Pablo ay tayong mga nabubuhay pa. Meron pa tayong pagkakataon na tayo'y magsisi, tumalikod sa kasalanan at tanggapin si Kristo at nang sa ganon, kung ikaw ay abuti na ng iyong kamatayan, abuti si Kuya, no? Bago na-stroke ay nakarating dito, nakarinig ng mabuting balita. Nung 2 linggo, magkakasunod. O hanggang ngayon nga, nandito pa tong 3 niyang kamag-anak. Ano sabi? Yeah. Tayong mga buhay pa ay hindi mauuna sa mga namatay. Okay, hold. Tayong mga buhay pa. Tayo ha. Tayo, buhay. Yung nandun, puro ano yan, puro patay na yan. Ito, langit, muling kaluwas kasama ni Kristo. Daigdig ng patay, naghihirap sa apoy. Ang katawang pisikal na kalibing. Ayan yung sineselebrate ng marami pag-araw ng patay. Sige, tuloy mo pa kayo, Jose. Tayong mga nabubuhay pa, Ay hindi mauuna sa mga namatay sa araw na iyon kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta sige, tuloy. ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo. Hold, kayo, Jose. Sa muling pagbabalik ni Kristo, tayong mga nabubuhay pa, hindi tayo mauuna sa mga namatay na. Namatay na pisikal, ha? Tayong buhay pa sa pisikal, hindi tayo mauuna sa mga namatay na
na sumasampalataya kay Kristo. Okay, sige. Sa pagtunog ng trumpeta, tuloy, yun sasay. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. Okay. Yeah. Sino yung sumasampalataya? Okay. Si Lazaro, yung mayaman, okay, considering, halimbawa, meron isa sa atin ditong namatay. Ikaw, kunwari, namatay ka na. Okay, namatay na, panahon na ngayon na, andito na ngayon yung bagong tipan. Dito ka muna. Kaluluwa at espiritu, halika, mukha kang espiritu. Kaluluwa, halika. Dito kayong dalawa. Panahon na ngayon to, ha? Bagong tipan. Namatay, hindi sumampalataya kay Kristo. Hindi sumampalataya, ikaw isa, namatay ka rin, halika, dalawa. Kahit dalawa naman, panahon na to ha, panahon na ngayon to ha. Panahon na, halimbawa lang ito, halimbawa, buhay pa naman tayo lahat dito. Si Dexter nga ang pangalan? Dexter, Derek, patay mo si Jarel, doon sa harap. Si Jarel at saka si Dexter. Okay. Itong isa, si Dexter, narinig ng aral si Kuya Soseng, tumanggap kay Kristo. Okay? Ang tinanggap ni Dexter, Espiritu ni Kristo. Okay? Katawan ni Kristo, Espiritu ng Diyos. Sino ka? Si Abraham, Espiritu at kaluluwa ni Abraham. Okay? Itong isa, sumampalataya kay Kristo, tinanggap si Kristo, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, ang Espiritu ni Kristo ay pumunta sa kanyang, nakipag-isa siya sa kanyang Espiritu. Namatay na yun si Dexter. Libingan din yan, Dexter, namatay. Pag namatay ang physical, libingan. Tumanggap kay Kristo. Kunwari ako yung Espiritu ni Kristo na tinanggap ni Dexter, nakipag-isa na yung Espiritu ni Dexter, kaluluwa. Sasamahan ko sila sa langit. Hindi kayo maliligaw. Sabi ni Kristo, ako ang daan papunta sa langit. Hindi walang maliligaw. Pag si Kristo tinanggap mo, sabi ni Kristo, ako ang daan, hindi ka maliligaw. Papunta kung saan naroon ang Diyos. Pupunta rin sa langit. Espiritu, kaluluwa ni Dexter, ang kasama ay si Kristo mismo, ang kanyang Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo, yan ang nagdala sa kanila sa langit. Si Jarel, si Derek, namatay rin. Ay, dinipingan din si Derek. Pero hindi niya tinanggap si Kristo. Sabi ni Derek, nung siya nabubuhay, dami ko kayo. May girlfriend ako number 2. Sarap ko yung mag-inuman ng tropa. Pag ako tinanggap ko si Kristo, hindi ko na yung magagawa. Meron pa akong ganito, may ganun pa. Enjoy na, nagpapasasa. Katulad nung mayaman, napunta sa impyerno. Katulad nung mayaman. Sabi ni Jared, batang-bata pa ako ano? Parang ako nung araw, sabi ko, ayoko muna tanggapin yung Kristo na yan. Dami kong girlfriend. Alam ko, hindi ko magagawa. Gusto ko sa girlfriend ko Ay, ayoko po. Pero alam ko si Kristo tagapagligtas. Nakakarinig ako ng mga ngaral. Sarap tayo manigarilyo, mag-inuman. Ang tinanggap ko yung Kristo na yan, alam ko sigurado, hindi ko na ito magagawa. Ayaw ko. Inabot ngayon siya ng kamatayan, libingan. Yung kanyang kaluluwa at espiritu, saan pupunta? Daigdig ng patay. O doon kayo dalawa. Daigdig ng patay kung saan naghihirap ang inyong kaluluwa doon sa apoy na ito na dinescribe ng mayaman. Sabi ng mayaman, pabalikin mo ako, meron pa ako doong mahal sa buhay. Dalawang kaluluwa, pag-iisip. Alam niya kung anong pinaggagawa niya. Sinabi nga sa kanya ni Abraham, hindi mo ba, hindi nagpasasa, no? Ikaw ay nandoon sa daigdig. Nagpasasa, hindi siya nagsisi. Actually, lahat naman tayo nagpasasa Ang pinakamahirap, kapag ikaw inabot ka ng kamatayan mo, nandoon ka sa pagpapasasa sa kasalanan. Hindi ka natutong magsisi. Tumalikod sa kasalanan at tanggapin ang tagapagligtas na si Kristo. Kaya tayo walang tigil ng pangangaral kasi ayaw ng Diyos na merong isa man dito sa atin mapupunta doon sa daigdig ng patay. At ang pinakadulo niyan, makikita natin mamaya, babasahin natin, yung daigdig ng patay, itinapon ng Diyos, itinapon ni Kristo
doon sa tinatawag na final great white throne judgment, Yeah. yung daigdig ng patay na yan, itatapon yan sa tinatawag na lake of fire. Lake, it's a puro apoy na. At doon na yung pinakadulo ng destinasyon niya. Yeah. Yan ang ayaw na ayaw ng Diyos mangyari sa bawat isa sa atin narito. Kasi yung lake of fire na yan, yan ay hindi ginawa ng Diyos para sa tao. Alam niyo kung para kanino yan? Para yan sa diablo. Doon sa mga anghel na nilikha ng Diyos na meron ding free will katulad natin na nagrebelde sa Diyos. Marami yan, 1/3 of angel. Kung ang angel ay 3 billion, 1 billion na angel ang naroon, ang itatapon doon. Wala pa sila roon ngayon, ang mga anghel, yung mga binasa natin sa Bible nandito sa daigdig naghahanap ng masisila. Yeah. Kaya ang sabi sa kasalanan, ang kasalanan ay katulad ng isang mapangis na hayop. Lalapain ka nito. Si Satanas, ang diablo, ang matandang ahas, ang mga anghel na tinatawag na dating anghel na ngayon ang tawag sa kanila, fallen angel, nahulog na mga anghel mula sa langit. Nandito sila ngayon sa daigdig. Kaya tayong lahat na tao narito, sabi ng diablo, na parito ang diablo, sabi ni Kristo, upang ang mga tao ay saktan, nakawan, dayain, at patayin. Yan ang dahilan, kaya marami ngayong preacher para maraming tao makawala sa kasalanan. Isa na ako ngayon sa naging preacher, lingkod ng mabuting balitang ito ni Kristo. Okay? Tuloy mo kayo sa sing sa hanggang 18 na yan, ano? Hindi, 70 pa lang tayo. 17, no? Hanggang 18. Sabi dito, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Ulitin mo nga kayo sa sing. Pagkatapos tayong mga buhay pa at natitira ay titipunin. Okay, good. Una muna yung mga namatay na, ha? Namatay na. Ulitin mo nga kayo sa sing to sa umpisa. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tulog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Hold! Ang mga namatay. Hold! Yeah. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Yeah. Okay, mula sa langit, ha? Hindi galing sa impyerno ang Panginoon, ha? Mula sa langit. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Okay, Yeah. bababa. At teka muna, dagdagan pa natin ng verse kasi para mas maliwanag. Tingnan natin ang Mateo 25, 31 to 36. Mabilis lang kaya sa bago natin babalik uli yan. Yeah, okay. Para may ilang verse tayo na hindi katang-isip o baka nagkamali lang siguro yung word of God mo. Actually, marami yan. Para konti lang babasahin natin. Ilang verse lang babasahin natin. Mateo 25, Yeah. 36, 31 to 36. Sa 31. maluwalhating pagpapalit ni Kristo, nakita nyo, may detalye dito sa kabilang verse. Kasi ganyan ang Bible Hindi lahat ng detalye sasabihin niya sa isang verse. Pag binasa mo yan sa kabilang verse, nadadagdagan niya ng detail. Yeah. At yung detalye na yan, walang conflict dyan. Para yung isang, di ba, kapag ikaw ay nagsinungaling, ay, yung witness ka na, sinungaling yan. Pag tinanong mo yan, pag nagkwento yan, tuhul-tuhul yan, hindi magkakatugma. Ang Bible, kahit isa, wala yung conflict. Basahin mo yan from Genesis to Generation, wala kang matatagpuan dyan na magkasalungat. Tuloy mo kayo, Sasay. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng Pagdating ng anak ng tao bilang hari, dito sa Bibitag, ang ganda Sa maluwalhating pagpapalit ni Kristo bilang hari, Yeah. try mo kayo sa MBB tags, makikita mo na Oo. Search mo, ano ba to sa iyo? Internet? Hindi. Ano pa rin? Naka-program ko yun. O sige, tuloy mo. Okay rin yan. Pareho lang sige. ibig sabihin yan. Pagdating ng anak ng tao bilang hari. Pagdating ng anak ng tao, sino ba ang anak ng tao? Si Kristo. Yeah. Bilang hari, Kasama ang lahat ng anghel. kasama, okay, number 1, babalik si Kristo. Anong kanyang pagbabalik? Bilang hari, sino Yeah. kasama? Mga Ang anghel. lahat ng mga anghel. Bakit? Nasa ngayon ang langit. Langit. Ang langit ay nilikha ng Diyos at ang mga anghel ay nilikha rin ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yeah. At ang walang anumang nilikha
Kung hindi sa pamamagitan ni Jesus, okay, babalik si Jesus, dito sa akin yung bibitag sa maluwalhating pagbabalik ni Kristo, siya'y maghahari. O, parehas din naman eh. Parehas lang. Sinong kasama niya? Mga anghel, langit eh. At dito sa langit, siyempre, maraming anghel. Pwede nga dyan ng tatlong anghel muna, tatlo lang anghel. Yung mga mukhang anghel. Ikaw, halika. Ikaw, mukha kang anghel eh. Pati ikaw. Oh. Ikaw. Ikaw kayo tatlo eh. Kunwari, kayo yung tatlo lang anghel nandiyan sa langit. Hindi fallen angel ha, tunay na anghel. Naglilingkod sa Diyos. Mamaya makikita natin. Okay, sa maluwalhating pagbabalik ni Kristo dito sa lupa bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel. Okay, ano nga babalik? Kasama ang lahat ng mga anghel. Kasama ang lahat ng mga anghel. Kasama rin yung lahat ng mga kaluluwa at espiritong pumunta rin ito sa langit kung saan naroon ngayon ang Diyos. So, kasama ka kasi ang Diyos. Si Kristo at ang Diyos, lagi magkasama yan eh. Pero ang Diyos, hindi nyo makikita. Ang Diyos ay Espiritu. Ayan. Bumaba na lahat, kasama ang lahat ng mga anghel. Kasi lahat eh. No? Diba? Tama kayo sa kahit ba, kasi yung Bible na yan, pag Tagalog yan, Samang lahat ng para anghel. matiyak ko kung yan eh tama, pupunta ako doon sa Bible sa English. Lahat ng sinasabi sa English, Yan. pag binasa mo yan sa English, yan din ang ibig sabihin niyan para hindi ka maligaw. Kasi pag nagtuturo ka, hindi ka nakabase sa Tagalog lang, sa isang verse lang ang Tagalog. Pupunta ka rin sa English. Minsan pupuntahan mo pa rin yung Hebrew, Greek, pati Latin. Kasi sa internet makikita mo yan parallel yung makikita mo. Para lang for ma-search mo. Sa maluwalhating pagbabalik ni Kristo, kasama ang lahat ng mga anghel. Sa Lucas, nandiyan din yan eh. Yeah. Bakit niya kasama ang mga anghel, pati yung mga binuhay? Sabi doon sa, babalik tayo doon sa binasa mo kanina, kayo sa isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi kayo magdalamhati Yeah, sa tulad ng mga taong hindi Walang pag-asa. walang pag-asa. Okay, ngayon, sabi doon sa binasa natin, kaya sa balik ka rito sa binasa mo kanina, tayong mga nabubuhay pa, Ay, hindi mauna sa mga namatay. hindi tayo mauuna sa mga namatay na sumasampalataya. Yeah. Okay, tuloy mo pa. Ito ang katuroan pa nasasabi namin sa inyo. Ito ang katuruan ni Kristo ng Panginoon na itinuturo namin sa inyo kasi yan yung pinakamahalagang malaman natin. Kaya Yeah. napaka-importante nito malaman mo. Yeah, Tuloy mo kayo sa tayo. tayong mga nabubuhay pa, Tayo ngayon, nabubuhay pa tayo. Tayong mga nabubuhay pa. tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Tayong Panginoon. mga natitira pa sa mga oras na to na wala pa at naghihintay pa tayo sa pagdating ni Kristo at ng pagdating ng kamatayan nating lahat, naririto pa sa lupa, hindi tayo mauna Mauna sa mga namatay na. Okay, tuloy? Sa araw na yun, kasabay ng malakas na utos ng kinig ng Sa arkanghel, araw na ito, kunwari ngayon na, sa araw na ito, kasabay natunog, kinig ng ng tunog arkanghel. ng trompeta ng mga anghel, Yeah, bababa ang Panginoon mula sa langit. bababa ang Panginoon mula sa langit. Ito yung katawan ni Kristo na muling binuhay ha. Tawag mo man dito ay glorified body, pinapanal, etc. Kung ano man ang tawag ko dito. Ito na yung katawan ni Kristo na muling nabuhay. Kasama ng Espiritu ng Diyos. Yeah. Okay, tuloy pa. Ang mga namatay na Ang sumasampalataya mga kay namatay Kristo na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. ay bubuhayin muna. Sino yung namatay sumasampalataya kay Kristo? Mm. Yung namatay kahapon na dito, ikaw yun, di ba? Kayo dalawa. Hindi, yung isa sumasampalataya, isa hindi tumanggap kay Kristo. Ikaw sumampalataya, ikaw hindi ka sumampalataya eh. Libingan yan eh. Yung mga namatay na sumasampalataya kay Kristo. Bubuhayin muna. Teka, sino ba ito? Ay, si Lazaro. Si Lazaro. Lazaro. Yun nga, tama nga yan. Yung mayaman, hindi sila bubuhayin na kaya ang sabi doon, yung mga namatay na sumasampalataya kay Kristo. kay Kristo. Dito lang kayo. Bubuhayin pa kayo, ulit kayo. Sa pagtunog ng trompeta ng Diyos, bababa Panginoon. ang Panginoon at ang mga anghel na sumisigaw. Ang mga namatay ay Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo kasi Ay, bubuhayin mo kasi na. ang mabuting balita ay pinahayag din niya kay Abraham eh. Yeah. Nabasa natin yan ng mga nakaraang araw eh. Ang mga namatay na sumasampalataya sa araw ng kaligtasan
ni Kristo. Kahit wala pa si Kristo, may nangangaral na eh. Yeah. Yung babae doon sa balon eh, nung Yeah. nakita niya si Kristo eh. Alam ko po, darating ang Mesiyas. Yeah. Alam ng mga tao darating. Mm. At yung mga sumasampalataya, ibig sabihin tumanggap kay Kristo, sumampalataya. Kailan ba tayo sumampalataya? Ang pananampalataya ay nangyayari nung ikaw ay nakarinig ng mabuting balita. Yeah. Ikaw ay sumampalataya. Yun ang oras na tinawag sa iyo mabuting balita. Nung ikaw ay nagsisi, tumanggap kay Kristo, ikaw ay naging mananampalataya. Kaya mananawan tayo, no? Yeah. Mananawan tayo, bakit ka naging mananampalataya? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ng pakikinig ng mabuting balita. Nag-preach. Yeah. At ang bunga ng pakikinig sa preacher, galing sa salita ng Diyos, yan ay nagbubunga ng pananampalataya ng kaligtasan. Yeah. Okay. Pagbabalik muli ni Kristo, tayo mga buhay pa, hindi mauna sa mga namatay na. Yeah. Bubuhayin mo na ang mga Ang mga namatay na sumasampalataya ay kanyang bubuhayin. Sabi rin sumisigaw eh. Ang pangalan mo, Dexter. Ikaw pangalan mo? Derek. Noel, o tinawag pa, sumisigaw, tunawag. Binuhay ha, binuhay ang katawan ha, binuhay yung pisikal ha. Nasaan yung katawan at saka espiritu na no? Dito. Katawan, espiritu, dyan ulit. O, yung katawan at espiritu mo. O, nasaan yung katawan at espiritu niya no? Ni Lazaro. Dito. Dito lang kayo. Wala na, hanggang na kayo. For eternity na to, daigdig ng patay. Haharap lang tayo kay Kristo. Mamaya makikita natin yung tinatawag na pag-upo ni Kristo, tinatawag na Great White Throne Judgment. Paghuhukom sa lahat, huhukuman kayo, lalagay kayo. Yeah. Hindi ito invento ha. Sana mabasa natin lahat ng mga verse, pero maraming verse. Ayun. Arin ay pahayag. Teka lang mamaya kayo sa dito muna. Binuhay, katawan lang ito ha. Physical na katawan, binuhay. Itong katawan na to, ito'y magiging katulad ng katawan ni Kristo. Glorified. Teka, may verse tayo na. Wait lang, haharapin natin konti. Roma 8:11. Konti lang yung natin para makita natin. Okay, Roma 8:11. Yan. Sabi rito, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Yeso Kristo. Hold. Kasi Espiritu ng Diyos, si Kristo nung nag-umpisa yan ng ministeryo, nung yan ay nagpabautismo, ipinakita kay John the Baptist, ang Espiritu ng Diyos bumaba sa inyo. sa katawan ni Kristo. Hindi sila naghihiwalay. Genesis to Revelation, hindi naghihiwalay. Ang pinakita lang kay John the Baptist. Yeah. Para malaman ni John the Baptist, siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Okay. Kung nananahan Sa inyo ang Espiritu ni Kristo, tinanggap niya si Kristo eh. Yeah. At mula nung tinanggap niya si Kristo, ang Espiritu ni Kristo hindi na humiwalay sa kanya. Okay, Yeah. ituloy. Yan. Tuloy kayo sa Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya. Para lang makita natin paano tayo binuhay, paano bubuhayin muli ang patay. Kasi ang salita ng Diyos, ito'y napakatalas. Yes. Ito'y nakakapagpaliwanag na hindi natin kayang ipaliwanag. Ang dictionary, history diyan mapapaliwanag. Salita Yeah. lang ng Diyos ang magpapaunawa sa iyo ng mga pangyayari nito. Yeah. Okay, tuloy mo kayo, Kung Jose. nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Yeso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Hold. Itong dalawang taong ito, kahit sila'y patay na, ito, balikulin muna dito sa patay, dyan lang kayo. Tumanggap kay Kristo, ang Espiritu ni Kristo kahit patay na, hindi sila nakakalimutan. Bakit? Sabi dito sa ating binasa ngayon lang, kung papaano ang Espiritu ng Diyos ay binuhay ang katawan ni Kristong namatay ng 3 araw, Yes. siya rin ang muling bubuhay sa inyo mga katawan na namatay. Yeah. Tuloy mo kayo Jose. Yeah. So, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Yeso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Yeah. Sumigaw! Ang Espiritu rin ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesus. O, balik dito. Binuhay! Binuhay! Wala pa sa lupa yan ha, nandito pa. Hindi pa yung tumababa sa lupa, nandito pa ha. Kaya sinasabi ng Panginoon, tayong buhay pa, hindi tayo mauna.
Bakit? May mga mangyayari pa dyan habang hindi pa umuupo dito sa lupa. Babasahin natin, sana umabot tayo. Tapos na kayo, Rosel? Oo, noon. Okay. Binuhay. Katawan laman, katawang kaluluwa, katawang espiritu. Nabuhay uli sila. Kasi pag sinabi mong tao, pag sinabi mong person, ang bumubuo ng isang tao ay kaluluwa, espiritu. Yes. Hindi lamang pisikal na katawan si itong dalawang binuhay, yung kanilang kaluluwa at espiritu na nasa langit, andyan na uli. Ang katawan niya, yan ay hindi na mamamatay kailanman. Ang tawag nila dyan, katulad ng katawan ni Kristo. Kung ang tawag mo dyan ay glorified, pinabanal, ano man ang tawag mo? Katulad ng katawan ni Kristo. Pareho. Hindi tayo mauna. Andito pa rin tayo, ha? Andito pa rin tayo. Yung mga nakamatay na, nabuhay. Itong hindi sumampalataya kay Kristo, ang katawan nila ay nandyan pa rin sa libingan. Alabok, bumalik sa alabok. Alright? Okay. Dito naman tayo para makita natin anong susunod na mangyayari, ha? Ito ang pinakamaganda, pinakamasarap na pag-usapan. Ano ang susunod na kaganapan? Okay. Unang Korinto 15:58. Yeah. 15:51 to 58. Yeah. At teka, wag mo na yun. Ilagay mo na sa unang Korinto 12 to 26. Mabilis lang Kuya Rosen para marami tayong marating. Unang Korinto 15, 12 to 26. Tsaka talong ka 51 to 58. 12 to 26 muna, mabilis Kuya Rosen. Ngayon, kung pinangaral namin si Kristo yung muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hold! Ang pinakapuso ng pangangaral ng isang mangangaral ay ang muling pagkabuhay ni Kristo sa mundo. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, kung tayo rin lang ay hindi maniniwala na si Kristo muling nabuhay, tayo na ang pinakakawawang taong nabubuhay sa mundo. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ngayon si Kristo ay muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay, hindi lahat ng patay ayon ng sumasampalataya, ay ang muling pagkabuhay ni Kristo. Tuloy mo pa, kayo sa tapos na ba? Tapusin ko to. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Sana yan, kayo sa 51 na to. 51 na. Hindi lahat tayo, hanggang 58 sinasabi Okay, ko. sige. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Isang hiwaga. Yan ay hiwaga. Hindi yan mauunawa ng pisikal na pag-iisip lamang kung wala ang salita ng Diyos. Isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo, sabi ni Apostol Pablo. Okay, tuloy pa. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Ayan, ayun na nga, tayo ngayon yung kinakausap ha. Sabi ni Apostol Pablo, tayong lahat, hindi tayo mamamatay katulad ng mga namatay na. Hindi lahat tayo mamamatay. Tingnan natin kung ano yung nasabi niya. Tuloy mo kayo. Ngunit lahat tayo babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata. Ngunit, Kasabay. lahat tayo, hindi yung lahat ng hindi sumasampalataya, katulad nung dalawa, hindi binuhay ha. Lahat tayo, ang kausap ni Apostol Pablo ay mga kapatid kay Kristo. Lahat babaguhin. tayo, hindi tayo mamamatay. Ngunit, Lahat tayo babaguhin. sa isang kisap mata, lahat tayong sumasampalataya, naghihintay kay Kristo ay babaguhin sa isang kisap mata. Ano yung tinatawag na babaguhin? Glorified body. Bibigyan tayo ng isang katawan na Hindi katulad ng tong binuhay, katulad ni Kristo. Hindi mo kailangan mamatay. Kailan yung mangyayari? Kapag ikaw ay buhay, inabot ka ng pagbabalik ni Kristo. Yes. Kailan mangyayari yung sinasabi niya na tayo mga nabubuhay na sumasampalataya kay Kristo, hindi lahat ay mamamatay, kundi tayo mga nabubuhay pa na inabutan ng pagdating ni Kristo. Tayo'y papalitan ng katawang hindi na mamamatay sa isang kisap mata. Crack! Walang science makapagpapaliwanag niyan.
katulad ng muling pagkabuhay ni Kristo. Yes. Katulad ng pagkabuhay ng patay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ito'y isang hiwaga na hindi mo ito mauunawa sa pisikal lang na pag-isip. Tuloy mo kayo sa Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kahit buhay pa, isang mata, papalitan tayo ng tinatawag na glorified body. Hindi na tayo mamamatay. Tuloy pa kayo sa hanggang Yeah. 58. Yeah. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad ang sinasabi sa kasulatan na lubig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya nga mga Ang kamandag ng kasalanan ay nasa ang kamandag ng kamatayan ay nasa kasalanan at ang kasalanan ay mumula sa kautusan. nagmumula sa kautusan law of Moses, Yeah. law kautusan. Subalit, magpasalamat tayo sa Diyos, tayo mga hintil na sumampalataya kay Kristo sapagkat binigyan niya ng tagumpay. ang tagumpay na nagmumula kay Kristo ang siyang naging dahilan ng ating buhay na walang hanggan at Yes. Yeah. buhay na kasama si Kristo. Yeah. Na tinupad ni Kristong kautusan, hindi na tayo doon sa kautusan na lakas ng kasalanan. Yeah. Kundi tayo ngayon ay nasa ilalim ng awa, habag, grace ni Kristo. Amen. Abraham, may naunawaan ka, Abraham. Abraham, may naunawaan mo itong pinag-uusapan natin. Pag ito naunawaan mo, itong pinag-uusapan natin na to, araw-gabi mananabi ka sa pagdating ni Kristo. Yeah. Tayong mga nabubuhay pa. Sino tumanggap kay Kristo, taas ang kamay? Tingnan mo yung ulirat mo, interesado rito sa sinasabi ko. Kasi interesado ka rito. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo at sumampalataya ay naghihintay ngayon sa buong daigdig ng muling pagdating ng oras na to. Tanong, kailan yan mangyayari? Mababasa natin kung kailan ang detalyado. Walang conflict. Okay? Hindi tayo mauna kung may namatay na sa atin. Kumari, ang kalahati sa atin, namatay na. Kumari, ako, namatay na. Kalahati, namatay na. Nandun na tayo. Pagbalik ni Kristo, hindi kayo mauna sa amin. Kami muna ang bubuhayin. At kami ay sasalubong kay Kristo dito sa himpapawid sa alapaap. May mangyayari pa, nasa alapaap, hindi pa nababa. Nandito pa. Napaka-interesante. Napakasarap pag-usapan. Anong susunod mo? Tapos ka na hanggang 58, sorry. 58 pa, babasahin ko. Sige, tuloy mo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon Hold! dahil alam ninyong hindi mas nasasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Hallelujah. Ano sabi ni Apostol Pablo? Magpakatatag kayo. Yan ang dahilan. Bakit kailangan tayo magpakatatag? Kasi sinasabi ng Diyos, anong mangyayari? Ang Espiritu Santo, pag yan ay dumating, sasabihin niya sa inyo, anong mangyayari? Yeah. Amen. Ito ang mangyayari. Okay? Sino may naunawaan? Taas ang kamay. Amen. Hallelujah. Alam niyo kung sino ang mga taong hindi interesado dyan at hindi nila yan maiintindihan kailanman. Yung taong hindi sumasampalataya kay Kristo, kailanman hindi nila maintindihan yan. Yeah. Imposible nila yan maintindihan. Bakit? Yan ay isang misteryo, hiwaga. Yeah. At ang magpapaunawa lamang niya sa iyo ay yung Espiritu ni Kristo na tinanggap natin. Kaya sinabi ni Job, it is the Spirit of God that gives us understanding. Okay? May oras pa tayo, Rod? Pakasarap ka lang, bro. Isa na lang. Sa isang... Interesado ba kayo sa ating pinag-uusapan? Next week ulit, tutuloy natin. Pero isa pang verse para Yeah. basahin natin itong unang Thessalonica 5, 1-11. Mabilis lang, Kuya Sosay. 1-11. Yun. Teka Rod. Sige, Kuya Sosay. May mic.
1 Thessalonica 5, 1-11. Okay? Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay nito. Ha! Ito yung oras ha. Kailan mangyayari yung bagay na yan? Sabi ni Apostol Pablo, kailan ito mangyayari? Tuloy pa. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, iwasay at panatagal lahat, biglang darating ang sabuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang mga tao, sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa. Hallelujah. Ano ninyo sabi ni ngayon. Apostol Pablo? Maging buhay man tayo o patay na sa muling pagbabalik ni Kristo. Yeah. Isuot natin ang baluti na ibinigay sa atin ng Diyos, ang pananampalataya, ang katuwiran, laging buhay ang pag-iisip malinaw. Yeah. Pinaunawan tayo? Yes. Okay, tingnan natin mabuti. Next week, itutuloy natin yan. Kasi hindi lang yan. May mangyayari pag napakasarap natin pag-usapan. Wala pa sa lupa yan ha. Nasa alapa pa yan, makikita natin mamaya saan yung lugar nangyayari. Ang tawag dyan, kung langit o alapa, nangyayari yan. Diyan sa, suspended muna yan. Andyan. At kapag yan ay nangyari na, binuhay na yung patay. Yung mga mananampalatayang naghihintay, binigyan ng katawang hindi na mamamatay. Kapag yan ay nangyari na, Yeah. diyan mo makikita, kung ikaw ay naghihintay kay Kristo, mawawala ka rito, sasama ka dito. Yeah. Mawawala ka, pupunta ka rito. Okay. Bigyan ko lang ng konting ano pa, kasi ito yung pag-uusapan natin. Baka yung, kung halimbawa dito sa atin ngayon, merong 10 na talagang naghihintay. Kasi dito, sa sinasabi dito sa Bible sa Revelation may mangyayari dyan yung kasalan, nangyayari yan dito At tayong mga nabubuhay pa at yung patay na nandito, pended sa alapaap, merong 3.5 taon na celebration. Yeah. At dito naman sa lupa, habang nangyayari yung 3.5 taon na celebration, tinatawag na kasalan o napaka-grabong handaan sa alapaap na nakikita natin dito sa lupa. Nakikita natin dito sa lupa. Dito naman sa lupa, ang nangyayari naman dito sa lupa, mababasa naman natin sa Revelation anong nangyayari habang nangyayari yun. Kaya ang Bible, pinagtatalunan na ng marami na wala ang Espiritu ni Kristo kasi may mga pangyayari sa Bible na nakasulat. Simultaneous ang pangyayari. Nangyayari sa lupa, may nangyayari dito sa langit, may nangyayari dito. Simultaneous. Kaya ngayong umaga, kung ikaw ay naghihintay kay Kristo, yan ang mangyayari. Yan ang kapanapanabik. Pinakamasarap na pangyayari na maaaring mangyari sa buhay ng isang tao. Ang ikaw ay makasama sa muling pagbabalik ni Kristo. Ano man ang doktrina ng religion mo, pre-trib, post-trib, kung ano man yung trib-trib na yan, huwag mo na yung pag-intindihan, basahin mo lang Bible. Ang pinakamahalaga, ikaw makakasama ka dito Yes. sa muling pagbabalik ni Kristo. May naunawaan tayo lahat? Yes. Ikaw ang galing